So, real talk po tayo. Ang percentage po ng umaattend ng, katulad nito sa Zoom na ito, ang percentage po ng umaayaw, nag-join sa MLM, pero umaayaw, ang percentage sobrang taas, no? In fact, I think across the board, sobrang only like 1 to 3%, 1 to 3% lang ang nagiging successful. Pero ang Live Good, kakaiba, no? Kasi ang Live Good, nasa 30% po yung activity ng ng mga members. Kaya ibang klase. Anyway, ang topic po natin ngayon, you can jump in after my hindi po ako lang ang mag-share dito. Unahan ko lang po siguro mga 5 to 6 minutes to 8 minutes lang po itong sa akin. And then you can jump in and let's learn from our experiences. Ito pong experience ko, ito yung mga nakita ko na dapat nating tingnan para tayo laging motivated. Okay? First of all, bakit ba tayo nadi-discourage? Bakit ba? Ito po una. Human nature, kapag may inuumpisahan po tayo, human nature, almost always, okay? 90 to 98% of the time, 48 hours lang, pag nag-umpisa tayo ng isang bagay, 48 hours lang yung excitement. After that, namamatay. Okay? Now, ibig sabihin na namamatay na totally. Okay? Kadalasan, namamatay totally kung walang discipline. Kung walang, alam mo yun, kung walang passion, kung walang determination. So in other words, kaya tayo na-discourage, kaya tayo na-demotivate, kasi talagang by nature, ganun ang tao. Humanly speaking, hindi tayo nagtatagal. Okay? Yung sinasabi nila sa Pinoy na ningas kogon. Actually, hindi lang totoo sa Pilipino yan. Kaya all across the board, all cultures, ningas kogon ang tao. It's just that kaya tumatagal yung iba, there's passion, there's determination. Okay? So, we have to understand na ganun talaga tayo. Okay? Kaya nga kailangan natin mag-stay motivated. Okay? Second, back to MLM. Kaya tayo na-discourage, at ito ang pinaka number one, okay? Hindi tayo kumikita. Ganon, plain and simple. Walang kita, so ba't pa ako magtatsaga dyan? Alam mo yun? Kapag positive yung mindset mo, wala akong kita, kaya dapat ako magtatsaga dyan. Okay? Ganon yun. So, yun yung reason. At pangatlo, ito equally, I would say equally, factor din ito is negative people. Yung mga friends mo, yung mga superior mo, kaibigan mo, peer pressure and all that, sasabihin sa inyo, oh, ba't ka pa dyan? Alam mo yun? So these factors actually nagdi-demotivate sa atin. Okay? Marami pang iba pero you can jump in anytime mamaya. Now, sa akin, paano tayo ma-motivate? Okay? Meron akong gustong i-suggest, MAT. M stands for mindset. Ano po yung mindset dapat natin? We are in here for a long haul. Pangmatagalan ito. Hindi yung pag pumasok ka, kikita ka agad. Pag nag-join ka ng Live Good, meron ka kaagad grupo. Hindi po. Mindset po natin is pangmatagalan. Long haul. Kasi hindi yung, alam mo yon pag nag-enroll ka sa ganun na lang, sa college. Let's say 5-year course. Di ka naman gagraduate agad. Kaya nga 5-year course eh. Diba? Or 4-year. Ganon yung mindset natin. 4-year course tayo dito sa Live Good. Yun dapat ang mindset natin. Una, dapat tumagal tayo ng 4 na taon. Okay? Para naging successful tayo, as in very, very successful. Okay? Kasi kung 4 na buwan lang, wala yun. Talagang yun ang ningas kugon. Alright? So mindset, importante po. Pangalawa, action. Kasi math yun, di ba? Action. Ano po yung action? Katulad po nito, action po ito. Salamat sa mga umattend dito. Alam ko, yung iba dito, mas nauna pa kayo sa akin, perhaps, sa network marketing.
Coach Bernie, mas maaring mas madami kayo ng ano. Pero you still attend, di ba? Why? Kasi this is part of the action. Pag may action kasi, may direction. Okay? Merong ano merong motivation. Pag ginagawa natin to, sa Bible nga, sabi doon as iron sharpens iron. So is man sharpens another person. Okay, ganon din po tayo. Nag-ano tayo, ano tawag dito, um, nag nagpapainitan tayo sa isa't isa. Okay? We encourage one another. Oo, hindi tayo yung nagpapayabangan. Hindi po. Pag nag-share ako based on my experience, maaring mali ako doon, pero based on my experience, tama 'yon, validated 'yon. So what I'm saying is, nakakatulong ako sa inyo, nakakatulong kayo sa akin. Your mere presence actually is a big motivation para sa akin. All right? And then last, yung T, kay Matt po. Mindset natin, pangmatagalan, 4 years dapat, action, and then third is training. Attend tayo ng training. Kasi hindi naman lahat po na alam natin Okay? Ako, para sa akin, I believe, marami pa ako dapat matutunan sa marketing. Okay? Ako, I consider myself a marketing guy. Pero, ang dami ko pa dapat matutunan. Ang dami pa. Si Coach Girly, ang dami kong natutunan sa kanya, yung mga, lalo na yung mga, ako, wala talaga ako dyan. Yung mga, basta yung mga graphics na ganyan, wala ako niyan. Okay? Papasalitain mo lang ako sa harapan ng tao kahit wala akong script, okay lang ako. Pero alam mo yon, yung paggagawa ng mga ganyan, wala po. So, kailangan po attend tayo ng mga training. Kasi hindi natin, someone has said, we don't have monopoly of the truth. Okay? Yung skills ng iba, hindi ko skill. Yung skill mo, hindi ko skill, pero maaaring yung skill ko, hindi mo rin skill. So, we complement. Ganun po yung ating math. So, ganun po. Yung sa akin, gusto ko i-motivate kayo dahil maaari po ma-discourage tayo. Mindset, action, training. Alright. So, sinong gustong Ako ang sunod, sir. Okay, ikaw. Yeah, since sa akin naman po, first talaga, meron akong goal sa self ko. Like, every week, goal ko talaga yan, 1 or 2 na may papasok sa akin na mga new affiliates. Kung wala akong napasok, parang ang lungkot-lungkot ko na. Ay. Yeah. Oh. So yan talaga ang minimum na goal ko for myself. Yeah. And then number 2, since ito po ay digital business, yun nga sabi ni Coach Tan, ang goal ko talaga ay aralin itong paano mag-digital marketing. Kaya nagle-learn po ako dito sa yung pag-edit content, mga ganun, kasi nga kailangan din natin minsan maganda yung pag-present natin ng flyer kasi big impact din, parang nagugustuhan din ng mga tao. Yeah, Parang psychological din siya ba, no? So, at the same time, although it takes so much time to learn that, at least ngayon po, nahinay-hinay ko na siyang na-learn. At saka, yung ibang videos yung din. hinahinay, dahan-dahan. Yeah, dahan-dahan. Yeah, na-learn ko siya. And then, yung ibang din, learn more videos sa yung mga successful people, especially sa Live Good. Tinitingnan ko anong mga video nila, like yung mga sila Carrie Russell, silang Kelly Tolar. Yeah. Oo. Kung anong maganda na doon na pwede nyo i-apply sa business nyo, pwede natin kopyahin kasi copy-paste na lang naman itong business natin kung anong maganda na Tapos, sa din, sa daily activities ko, dapat makashare ako ng tour link ko everyday. So, quota ko sa self ko, 10 people a day, or dapat i-follow up ko yung mga iba na nag-inquire kasi maraming nag-inquire actually sa natin, mga post, pero hindi na natin nare-replyan. So, sa akin, dapat sinusulat ko talaga yung mga name kasi sa dami-dami ng tao sa Facebook, hindi na natin namomonitor po. At sayang po yun, leads yun Yun po yung tinatawag na leads kung may nag-inquire. And then, keep going lang po. Yung nga sabi ni Coach Tan, for me, pag pumasok ako ng business, I will give myself like 1 to 3 years or 2 years. 2 years, parang hindi pa Pero pag mga 3 years, minimum. Kasi gusto ko siyang i-work out talaga at gusto ko makuha yung goal ko. Yun talaga ang nasa mindset ko. So, yeah, yun lang po ang ma-share ko po. Alright, so maganda. Mamaya na tayo mag-recap. Okay? Next,
interactive po tayo. Not everyone is pasensya na po kung hindi namin sinabihan kayo, no. Gusto ko lang namin ni Coach Girly random tayo. So share lang natin yung mga best practices natin at sa tingin niyo nakakatulong para sa atin dito. Anyone who would like to jump in and share something about their Live Good business? Yes, okay. Naririnig niyo Coach po Girly? ako? Yan, narinig ko kayo. Hello. Sa akin naman kasi, pagka ito lang naman ang aking purpose pag ako pumapasok sa isang MLM company, sisiguraduhin ko na talagang aalamin ko ano yung pinapasok ko. Mm. Una sa lahat, titingnan mo ang company kung yung mismo may-ari, ano ba yung ano nila, yung vision nila. Mm. Kasi makikita mo diyan kung ano yung vision ng company, makikita mo yung future mo diyan. Na kung ito ba may experience about sa MLM. Kasi isa sa mga titignan mo kasi diyan, ano yung nagawa ng mga may-ari, ano yung kanilang credentials. Mhm. Para makita mo na seryoso sila kung may mga napatunayan na sila sa past nila. Lalo na sila ngayon, dati sila mga networker. Kaya isa yon na makikita mo na yung kumpanya may puso sa mga distributor. Yeah. Tapos, kita mo ano yung product. Since na hindi naman tayo product-based, subscription tayo, makabago to sa larang MLM. Kaya makikita mo, nasa pioneer tayo sa ganitong industry. Kaya marami ngayon ang company na gumagaya sa Live Good pagdating sa subscription. Tayo Yeah. ang nauna. Kaya nga dapat dito makita mo yung ikaw as a pioneer, may lamang ka sa ibang company. Kaya kinukonsider mo pagka ikaw papasok sa isang company na ikaw yung pioneer pagdating sa ganyang subscription, kaya meron kang market. Kailangan mo lang matutunan paano mo gagawin yung ganitong business. Kaya sinasabi nga ni Coach Girly, nasa digital marketing tayo, kaya dapat unti-unti alamin mo. Kung hindi ka matututo, mapag-iwanan ka sa ganitong business eh. Ako wala akong idea about sa ganitong business. So, kasi sabi nga, di ba, marunong ako magsalita, pero sa mga ganyan na mga upload. Ngayon lang ako natututo. Alam niyo, yung Ang ganda ng reels mo, sir. pagdating sa reels na yan, ang anak ko lang gumagawa ng paano ako mag-ano ng reels, ganon. Ang galing na po Ang ninyo, Coach Bernie. Ang ginagawa ko lang, basta ang anak ko turuan mo nga ako to, paano ko i-upload to, mga ganyan. Ngayon lang, sa ganitong business na to, dito lang ako natuto sa Live Good. Kaya nga, sabi ko, ang saya pala pagka natututunan mo unti-unti na i-market mo sa company, yung business mo, napapaano mo, na-spread mo, hindi lang dito sa Pilipinas, sa iba-ibang bansa. Ang ganda ng business natin. Kung malalaman lang ng tao na yung puhunan mo na napakaliit, pwede kang yung mabago yung future mo na kahit sabi nga nila, di ba? Age doesn't matter. Hindi kailangan kung ano yung edad mo. Basta mayroong commitment na gawin ng itong business na to, kaya mo pa rin makamit kahit sabihin mo may edad ka na, kung masipag ka lang na matuto sa ganitong business. Kasi yung iba, sumasali sila dahil napagbigyan lang nila yung mga kaibigan nila, or lang sila na dahil trending to, sumasali sila. Pero ang point, ano yung commitment mo pag pumasok ka? Kaya yung iba, madami ang sinisisi pagdating ng araw na wala silang income, wala silang kinikita, dahil hindi nila alam ang pinapasok nila. Matagal na sila, tapos nagbabayad sila, pero wala silang alam paano nila gawin. Kaya isa way para matuto ka, aralin mo yung business na pinapasok mo. Hindi mo pwedeng sabihin natin, kahit na ikaw member na, or yung mga tao may members ka na, kailangan sila rin matuto. Huwag yung gagawin mo silang baby-yan mo sila, ikaw lahat. Hindi ka maduduplicate kung gagawin mo lahat, ikaw gagawa din sa mga members mo. Ang assist ng isang leader, ang isang member upline, yung 3 months, turuan mo sila. Pero after 3 months, pag hindi sila natuto,
Gawin mo, next, hanap ka uli ng mga seryoso na katulad mo. Kasi pag hindi mo ginawa, yan, ma-stuck ka sa mga tao na ayaw talaga matuto. Kailangan, kung gusto mong ma-duplicate ka, in 3 months, maturuan mo sila. Pero pag ayaw nila, hanap ka uli next. Ako ganun ang ginagawa ko. Kasi yan ang trainings na ano ko sa mga ibang successful na katulad nila Chinkitan, yung mga may-ari ng mga malalaking ano ngayon na MLM, mga dati kong kasama. Nung una, yung sinasabi natin na bago lang yan, hindi yan tatagal. Naranasan ko yan doon sa mga company na dapat nandun ako. Sinabihan ako na huwag ka sumali dyan kasi hindi tatagal dyan, 6 months lang yan. Ngayon, yung mga company na yan, 15 years na dapat nandun ako. Pero, tinurn down ko yun kasi nakinig ako sa mga iba na sabi, hindi tatagal. Kaya kung kayo po may narinig na ganyan, na company na hindi tatagal, huwag niyo silang pakinggan kasi kayo ang makakaalam kung yung kumpanya na yan tatagal talaga. Kasi nandyan sa mga may-ari ang nagtatagal. Kasi kung seryoso ang mga may-ari at makita mo yung ganun ginagawa nilang development, makikita mo ang may future ka. Katulad ng sabi ko nga, itong Live Good, nakita ko mayroong araw-araw na update sila every Zoom. Meron silang mga bagong sinasabing mga product. Nakikita ko yung development kaya sabi ko, sayang yung mga nawala o yung mga hindi nag-subscribe ng 9.95. Kung nakita lang nila ito, pagdating ng araw, kahit hindi sila gumalaw, yung sinasabi ng matrix mo, pwede kang malaglagan, basta magtiyaga ka lang. Hindi naman katulad dito ng ibang networking company na ikaw ang magdidirect at ilalagay mo sa tao mo sa baba. Hindi, kasi ang sistema naglalagay. Pag ang sistema naglagay, paano kung yung dalawa na lagay sa iyo na sistema masipag? Hindi swerte mo, di ba? Kaya lang, sabi nga nila, dito, hindi mo dapat asahan yon. Ang asahan mo, yung ikaw, gagalaw ka sa personal mo. Hindi ang upline na magpapayaman sa atin. Ang magpapayaman sa atin, sarili nating effort. Yung effort mo, tatutulungan mo rin yung mga direct mo na kumita. Kaya nga teamwork tayo dito. Kaya lang nakakalungkot, sabi nga, na marami pa rin ang mga tao na nasa labas na negative about sa business na ito kasi makabago. Kaya sabi ko, ako binibiyan ko to ng 2 years, 3 years. Pag hindi ako kumikita talaga, sinasabi ko naman na hindi ako basta-basta umaalis sa isang company na wala akong nakikitang negative o walang ginawa yung mismong may-ari. Kasi ako, maasahan mo ako pagdating sa ganitong business na na-train ako na hindi ako basta bumibitaw sa isang kumpanya kung walang ginagawang kalokohan ng company. Kahit na sabihin mong konti lang, maliit ang income mo at ito ay tuloy-tuloy. Kasi lahat ng tao nagsimula sa maliit na income eh. Kung ipo-focus mo lang ito, gagawin mo ito, maaabot mo pa rin. Kaya nga, yung mga top earners natin, hindi naman nagsimula sa malaking income kagad eh. Nagsimula sa maliit na income yan eh. Pero dahil tuloy-tuloy sila sa ginagawa nila, nag-i-improve ngayon yung kanilang income dahil yung tao hindi tumitigil sa pagdidirect, hindi tumitigil sa pag-aaral, na matuto. Kaya sabi ko, hindi mo pwedeng sisihin ang mga upline kung ikaw hindi kumita. Kailangan mo na ikaw mismo, gawin mo ang paraan na dapat mo gawin para mabago yung buhay mo. Iisa lang ang system ng Live Good eh. Lahat ng company po sa labas, magaganda. Makaka-encounter kayo ng mga talaga, mga tao dyan na sasabihin, maganda itong company ko, mas maganda dyan sa company mo. Lahat po yan magaganda. Kaya lang, ikaw mismo ang mag-build ng sarili mong empire. Hindi yung ibang tao, kayo mismo. Kaya kung gusto mo kumita ka, gawin mo ng tama ang business mo,
maging ano ka dito, kailangan yung nga sabi nga, yung mindset mo yung sarili mo na eto ang magiging ano mo. Ibig sabihin dito tawag dito meron ka dapat purpose. Ano yung purpose mo? Kasi kung maliit lang ang purpose mo, mabilis ka bumitaw. Pero kung yung purpose mo dito, mabago ang future ng family mo, makatulong ka sa lahat ng mga nangangailangan sa family mo. Eto malaki yung ano mo dito na hindi ako bibitaw. Pero kung maliit lang yan, sabi ko sa inyo, madali kayong mawala dito sa business na to. Kaya sabi ko, ito, lahat ng mga members, kailangan meron kang ka-team na kinakausap every day para hindi ka demotivate. Ibig sabihin, marami po kasi na kahit leader ka na, once na naka-encounter ka ng yung negative sa labas, ikaw mismo, nagkakaroon ka ng ano din negative sa sarili mo. Kaya kailangan meron kang ka-team na laging positive yung pag-uusap nyo. Kasi yan ang nagmamotivate para sa inyong dalawa. Kaya dito, hindi pwedeng ikaw lang nagsosolo. Kailangan meron kang kasama. Katulad natin ngayon ganito, meron tayong pag-uusap. Yung mga tao dito, sigurado lahat ito positive ang kanilang dito, isip dahil lahat ito naka-attend ng Zoom, natututo sila sa lahat ng idea ng bawat isa. Kung ikaw, laging updated, lagi kang may alam about sa business, sure, may pagkukulang about sa ganun po ang sistema po natin. Ang dapat lang natin, consistent tayo sa ginagawa natin, maging lagi tayo active sa mga post natin. Alam nyo, isa nga nakakatulong itong natin yung Zoom natin ito, yung trainings na to. Tapos yung lahat na sabi nga ni Coach Gary, maghanap kayo ng mga upline o mga successful people sa Live Good. Panoorin nyo, lagi, araw-araw yan. At the same time, magpasa kayo sa mga members nyo para mapanood din nila. Yun po yung isang way para ma-motivate din sila. Kasi kung hindi nyo papasahan yung mga yan at wala silang alam, mabilis pong malaglag yan sa ating grupo. Kaya dapat po diyan lagi nyo silang ina-update din at yan po ang isang way para din sila matuto. Lahat ng ginagawa po natin dito, papaalam lang. Pero ang sinasuggest ko lang, 3 months lang po ang gagawin nyo pong pag-assist sa kanila kasi hindi ka maduduplicate kung yan, lagi mo silang aalalayan. Ako po, 3 months ko lang binibigyan yung mga leader ko na kung ayaw nyo, next lang po ako. Kasi hindi ako maduduplicate kung lagi ako sa inyo. Kailangan 3 months po, tutukan nyo. Pagkatapos ng 3 months, kung ayaw pa rin nila, next po. Kasi maraming tao pong naghahanap ng business opportunity na to. Kung ayaw pong matuto, ayaw lumaki, hindi po kayo masisisi pagdating ng araw. Kasi tinulungan nyo na po sila in 3 months Ngayon, kung ayaw po nila, dahil sa pagpasa-pasa nyo, ayaw nila matuto, ayaw nila kayong pakinggan, di wala tayong magagawa kasi hindi tayo nagkulang sa kanila. Kaya dapat po dito, maging po tayo sa ating mga sarili. Alright. Tulungan Thank po you so much, natin ang Coach ating Gary. sarili. We have 10 minutes more of motivation. Sino Okay. pang gusto mag-share ng Si Coach Edwin, gusto kong nandito si Coach Edwin okay. Coach Edwin, ito, Motivate us, Coach Edwin. Encourage us, Coach Edwin. Ito yung, si Bernie, yan ang generation ng makapili Bakit? Turo ng turo. Okay. Sige, encourage us, Anyway, encourage us. ako sa akin, no, sa tagal natin po sa industry, sa training ng mga trainings na inatenan natin. So, baga yung iba po equipped na. Pero marami tayong nag-join dito ng mga top leaders talaga sa ibang industry. Yung iba po ay nag-join lang. So, punong-puno ng mga knowledge and skills ang mga to. Kaya lang, yung mga reason nila, yung iba kasi bumalik sa traditional. So, minsan, madalas dito ang nangyayari sa
sa ganitong industry la, especially mga ibang leaders ay yung pumapasok yung ego and pride, di ba? Mm. Mm. So, yun ang nagpapabagsak sa success ng life eh. Mm. And tama ay yung mga sinabi din ni Bernie na actually napakaganda ng mga sinabi ni Bernie. Yung sa totoo lang no, ang kalaban mo sarili mo na eh. Mhm. No, yung parang ang tinanggap mo na talunan ka, 'di ba? Pag tinanggap mo talunan ka, yung success ng rate mababa na. Kasi Okay. parang Okay. yung paniniwala mo sa industry nawala. So ang sa akin, ang tingin ko lang ay kailangan lang may rekindle yung tinatawag na passion mo dun sa industry ng ganitong industry. And then yung mga siguro yung mga nag-uumpisa, tama si Bernie na within 3 months dapat kung hindi pa willing matuto o kaya hindi nagpa-participate ay mahirap ano eh, kahit anong ituro mo sa kanya, kahit anong motivate mo, pag mismo yung subscribers ay demotivated or walang interest, mababa yung interest, so doon tayo nagkakaroon ng problema. Kahit anong mga words na sinasabi mo or motivational words, medyo ang problema, may problema ang tao na kaya nga sabi ni Jim Rohn, di ba? Para mabago buhay mo, dapat ay baguhin mo yung style mo or kaya yung kung hindi na effective isang bagay, kailangan mong i-adapt yung especially ngayon, 'di ba? Kaya nga may binanggit si ano no, si Jeff Bezos, 'di ba, sabi niya, yung change mabilis kaya kailangan yung iba siguro hindi nakaka-adapt sa change dahil siyempre lahat naman tayo, especially sa edad namin nila Bernie, very Jurassic tayo sa technology, 'di ba? So, bagay yung tinatawag na old school ano. Bro. So, ha? Ako inamin ko naman 'yan, no? Trying hard, no. So, ako no, sa akin no, lahat naman tayo may mga abilities, may mga galing, 'di ba? Kaya natutuwa ako gaya niya sila Ate Beth at sila Henry. Actually busy sila sa pagiging code ngayon kasi may mga kausap silang darating. Kaya hindi minessage ko sila na kung makaka-attend sila. Sabi niya, priority muna namin 'to. Di ba, okay lang. Sige, okay. So, alam niyo ho, no, ang kaya nga 'di ba sa Pilipinas 80% ng nasa tinatawag na poverty level and 20% is well off. And then 3% ito yung super rich na. So ito yung 80% na actually pinag-uusapan namin ni Bernie dito. 80% nasa poverty level, nasa survival mentality. Ito yung mga taong ay okay na ako dito. Ay scam yan, ay ganito yan, ay ganito yan. And then itong 80% na to, ito yung mga namumblema sa pambayad ng rental, pag dumating yung bills, pag dumating yung tuition ng mga anak, ito yung mga namumblema na nangungutang para, 'di ba? Mangungutang ka kasi nga wala ka solution. But ito yung opportunity na binibigay natin at actually napakagandang opportunity, no. So sa tingin ko kailangan lang ng hindi kaya nga hindi although no, hindi lahat maniniwala, no. Sabi ko nga kay Ate Beth, parang religion, 'di ba? Hindi naman lahat maniniwala sa paniniwala mo. Okay po. So sa palagay ko po, no, ang success, kaya nga sabi ni John Maxwell, success is a journey. So lahat tayo may lakbayin sa ganitong industry. But those people who believe na, especially sa industry natin at sa sarili mo, kailangan with massive action. Kaya nga karamihan na po ng mga nagiging successful, ito yung may massive action with belief system. 'Di ba? Parang ano, 'di ba? Ito na lang po. 'Di ba, mga Olympics lahat 'yan, well-trained ng mga 'yan. Pero bakit may mga nagcha-champion at mga gagaling? Pero pare-pares silang yung trainings nila matitindi. Number one, paligay ko, yung will to win. Train ka, but yung will to win, yan ang magiging problema. Ganito, di ba? Parang ganito, pumasok ka, but yung belief system mo mababa. Kaya nga may kasabihan sa Bible, kung kahit yung bundok pwede mong ilipat o kaya anong-ano sasabihin mo, nangyayari. So sabihin, just because of belief system, ito yung nagkakos ng tinatawag na unsuccessful sa buhay ng bawat isa. Even traditional business. Kaya nga binabanggit na rin ni Bernie ito na kahit magtayo ka ng traditional, kung wala kang gagawin, walang mangyayari. Kahit na magtrabaho ka,
at tatamad-tamad ka, mayroong traits yan eh. Mayroong tinatawag observation ng company yan, tatanggalin ka. So, design ng tao to produce and to, di ba, para gumalaw. So maraming tao napaparalyze sa kaka-analyze. Kaya ito po yung karamihan ng mga nangyayari sa atin. So kaya nga less lang ang successful na tao because of what? Because yung tinatawag na big why ng bawat sa atin. Okay po, kaya pansinin niyo po, karamihan ng mga successful, ito yung mga dumaan sa hirap, ito yung mga taong ayaw nila na maging mahirap. Sa totoo lang, hirap ang maging mahirap. Tama. Okay, maraming salamat po. I hope makatulong ito Thank you sa so much. atin. Thank you so much. At go for diamond po tayo. Okay, no For matter the- what. Meron pa bang God gusto bless you. mag-share? Opo. Last shout- 3 minutes. shout- Last 3 minutes. Shout out mo na lang, Coach Bernie, ulit. Shoutout sa ating mga umaten ngayong araw na to, si Coach Edwin, si Go Diamond, si Sir Eric Morla, si Ma'am Purita Spetcher ng North Dakota, Sir Jerome Mary Jane Ecal, and Sir Roland De La Cruz. Shoutout po at naka-attend po kayo ngayong araw na to.